According to reports, the suspect was apprehended in Emily Homes subdivision, Davao City around 2 o'clock in the afternoon. The suspect, listed as the top 6 regional most wanted person in Region 11, is wanted for the crime of trafficking in persons. The arrested suspect is now under the custody of the Buhangin Police Station for proper documentation. Oh, narinig nyo naman mga kababayan. Ang sinasabi po dito na ang nasabing suspect or isa sa mga most wanted mga kababayan na suspect po na kasama nitong si Kibuloy ay nahuli na, di ba? Pero kung napapansin ninyo o narinig nyo po yung sinabi doon sa balita mga kababayan, ay binanggit po kung saan nahuli, di ba? Binanggit kung saan nahuli. Dito hindi tayo nagloloko. Totoo naman talaga kung saan nahuli ito mga kababayan. 'Di ba sa Emily Homes subdivision. Kung iisipin po ninyo itong si Pauline Canada nung nahuli siya doon sa Emily Homes subdivision. Kung sa aking pagkakalagay, sa aking palagay mga kababayan, alam naman natin na sila ay mga sabihin natin mga wanted, pinaghahanap ng batas. Palagay ninyo itong mga ito ay naglalabas pa sa kanilang mga lungga? 'Di ba? At sino ang nakakaalam kung saan ito nagtatago na ito ay nandun lang sa Emily Homes? Para sabihin nyo, namumurahin nyo ako ng GAGO, mga kababayan, hindi ba kayo nag-iisip na totoo naman nagkatraiduran na doon sa kingdom? Yan ang pinakamagandang gagawin ninyo, kingdom. Kasi ang kingdom of Jesus Christ na yan, puro kasalanan. So pag itinuro nyo ang mga ito, ngayon lang kayo makakagawa ng kabutihan. Instant milyonaryo pa kayo. Diba? Pero inyo mga kababayan, tagong-tago doon sa Emily Homes subdivision, merong nakapagturo, natural. Doon lang sa taga-kingdom lang din ang nagturo sa kanila. Wala nang ibang tao na outsider. Hindi po ba? Ay, nako mga kababayan, yung mga bashers dyan akala nyo nagbibiro tayo. Mukha lang tayong kengkoy pero totoo. Isipin nyo na lang, maaari ba na nanggaling sa labas? Outsider ang makapagturo dito kay Pauline Canada? Natural hindi mga kababayan. Malamang isa yan sa pinakamalapit sa kanila. Ay, sabi ko nga po sa inyo iyan ang pinakamagandang ginawa ng mga member ng kingdom. Pagtuturo nyo, yung mga wanted na yan. At asarin natin lalo yung mga kapanalig ni Kibuloy. Hayaan natin silang mamatay sa galit at atakihin sa puso. Diba, mga kababayan? Ang gawin nyo dyan, ganito. Halimbawa, ituro nyo kung nasan pa yung mga yan. Doon sa nakapagturo dito sana dami-damihan nyo pa ang ituro. Pero 1 milyon pa lang. Meron pa ngayon 4 milyon doon sa kasama. Si Kibuloy meron ng 30 milyon na daw. Mamaya paparinig ko sa inyo kung paano naging 30 milyon. Instant talaga mga kababayan. Pag may pera ka na ng halos 35 milyon, magtayo ka na ng sarili mong kingdom. 'Di ba? Pangalanan mo na to na the new renovated kingdom. Diba? Mga kababayan, ikaw naman ngayon ang magpayaman. Diba? Pero wag mo nang gayahin si Kibuloy ang pinaggagawa ng human right violation. Diba? At wag mo na rin gayahin yung mga amoy ng pajama. Pwede naman mga kababayan, kung lalaki ka, maghanap ka na lang ng partner. At kung may partner ka na at sawa ka na, pwede ka rin naman maghanap. Huwag ka lang papahuli. Diba? Diyos mio, marimar mga ka-JP. Ano ba naman yung pinagsasabi ninyo? GAGO lang ako? Hindi kayo nag-iisip?
Totoo naman talaga eh. May naghudas doon sa loob ng kingdom. Isipin yung maigi, mga kababayan. Emily Holmes, 'di ba? Emily Holmes. Tingin nyo, 'di ba may gwardiya doon? Makakapasok ba ang mga outsider? 'Di ba? O baka naman yung gwardiya rin ang nagsuplong. 'Di ba? Maaring ganun eh. Pero hindi po yan outsider, mga kababayan, na nanggaling sa labas. Maaring nasa loob ng kingdom na talagang nagngingit-ngit na sa mga ito kasi mga pahirap. At sabi nito mga to, ay instant yan, magiging milyonaryo tayo. So isa na ha. Shoutout po sa ating lahat, Ma'am Netbegs at kay Sir Edward Porlahe. Kay Anthony Lim, shoutout po. At dito rin pala ang aking misis, si Furious Protector Daniel. Kaya pala pinapalitan ng mga pulis sa Davao kasi malapit lang ang tinataguan yan sa police station. Kita nyo mga kababayan? Emily Holmes, totoo ba Daniel? Malapit lang yon sa sa police station? So ibig sabihin mga pulis ang nagpo-protect, ganun ba? Eh ngayon, wala na silang kawala, mga kababayan. Sabi ni Miss Jevens, correct sir, di ba? Ina Garcia, nagkapera na kayo, nakatulong pa kayo. Oo, true. May naghudas kay Judas. Totoo naman, mga ka-GP. Huwag nyo nang ilayo yung ating konteksto dito. Kasi unang-una, kahit anong isipin nyo yung mga bashers dyan, pagbalik-balik ta rin nyo man ang mundo, mga kababayan, walang mag-iisip na galing sa labas ang nagturo kay Pauline Canada. 'Di ba? Nandun within the circle, within the community lang. Yung mga kakilala rin yan nila kasi sa loob ng subdivision nahuli. So ibig sabihin mga kababayan, nandun lang din mga kasama lang din yan, kaya kayo ha. Yan. Kaya sigurado, yung mga yan ngayon nag-aaway-aaway na, nagkakagulo na sa kingdom. Hindi na nila pagkakatiwalaan ang bawat isa. Aba, kung may nahuling isa, sigurado may kasunod yan. Magka-countdown talaga tayo, mga kababayan. Oo. Totoo yan. Magbibilang tayo ng sunod-sunod. Di ba? Naalala nyo yung sinabi ko sa inyo na ang talagang karapat-dapat na gawin, the only solution to find out or to find the whereabouts of Kibuloy and his men, di ba? Magbigay tayo ng reward, mga kababayan. Ang mga bounty natin, marami rin ang bounty ng Pilipinas, di ba? At hindi lang bounty hunter ang gagawa o kikilos, pati yung mga adik, pati yung mga kakilala, kapitbahay, at syempre mga kaibigan mo magtatraidor yan. Sa hirap ng buhay, 1 million saan mo pupulutin? Mga kababayan, kahit na isang taon, ilang taon ka na magtrabaho, hindi mo makukuha ang 1 milyon. Dito, ituro mo lang pagkapitbahay mo, pag nakita mo, instant milyonaryo ka. Matutulog ka na ngayon sa kama, hindi na sa sahig. Diba? Shoutout po, Igigyam at Kahitik Balang. Ina Garcia, 4 million na lang natira. Hindi, mga kababayan, hindi 14 million. Meron pang natitirang 34 million. Tingnan nyo, pakinggan ninyo ha. Akala nyo kasi binibiro ko kayo eh. Pakinggan nyo to. Hindi ko kayo binibiro. Mismong nanggaling pa nga sa kanilang bibig ito eh. Wait. Paparinig ko sa inyo ha. Hindi na natin ipapakita, baka makita nyo yung itsura ng witch. Inihahain ni Bongbong Marcos si pastor sa Amerika. Kasi ako ay nagsilbi sa bayan under President Rodrigo Roa Duterte, a real president who really defended and protected every Filipino.
At siya mismo, no, si President Duterte, Oo. medyo OA pa nga. Gusto niya pag nakarinig siya ng inaapi na OFW, gusto niya puntahan sa Middle East at siya ang susundo. Siya pa nga talaga ang susundo. Yun ang gusto niya. Hanggat pigil-pigilan namin siya. Pero itong Pangulo na ito, ano ang ginagawa niya kay Pastor Kibuloy? Inihahain niya sa Amerika. Ibinibigay niya ang isang Filipino citizen para lapain ng Amerika. Ganyang katuta si Bongbong Marcos. No, talagang ano, it's already excessive yung pag-persecute kay pastor. Napaka-excessive. Imagine a bounty of what is it, we heard 30 now? Is it 30? No? Maybe it's your fundraiser again because Mga kababayan, narinig nyo yun? Sabi ni Badoy, ngayon, 30 million na daw ang patong sa ulo ni Pastor. Tumaas na, mga kababayan. Anong problema ninyo kung tumaas yan? Kung itinaas ng gobyerno ang bounty para kay Kibuloy, mga kababayan, that is their strategy. Di ba? Gusto ng taong bayan makatulong sa ating gobyerno eh. At kung gobyerno man ang nagdagdag ng fundraising na yan, that is no problem for us. No big deal. Diba? Wanted yung hinahanap eh. Mga kababayan, member ng Kingdom of Jesus Christ. Meron pa kayong 34 million. Ha? So ngayon, mga kababayan, alam na this. Diba? Sabi ni Furious Protector, si Eric Celis daw ang nagsuplong. Ngayon nyo sabihin, mga kababayan, 34 million na ha? Kulang, 34 million. Pag napahanap nyo si Kibuloy at yung apat pa, may 34 million kayo. Make sure sa inyo mapupunta yan ha, hindi dun sa mga pulis. Ha? The only way you will do or that you should do, ituro nyo lang kung nasan sila. Ha? Magkunwari kayo, mga kababayan, na kayo ay kaibigan para talagang magmukhang halik ni Judas. Di ba? Saka nyo isuplong. Pero pakita kayo dapat kahit papano may video. Ay, nako. Asartalo na naman ang mga tagapagtanggol nila Kibulok at nila Duterte. Biruin nyo, mga kababayan, ang ating gobyerno nakikinig sa mga vloggers. Simpleng taong mga vlogger pinakikinggan ang kanilang opinyon. Samantalang ang SMNI inaayawan. Samantalang ang SMNI pinupulaan. Pero ang mga pangkaraniwang vloggers, ang liliit, sinusunod at sinusubukan ang kanilang mga payo. So ibig sabihin, mga ka-JP, di ba? Ibig sabihin, meron tayong ambag sa administrasyon na to. Meron tayong kumbaga kahit papano we are very proud. Di ba? Biruin nyo, mga kababayan, nung una sabi ko, ano lang to, kailangan natin talaga ng reward dito para pagkaguluhan ng mga ito. O biglang-bigla, meron na nga nagkakagulo, 'di ba? At mayroon na bang isang linggo simula nang naglabas sila ng reward na tigo 1 million tapos 10 million pesos dito kay Kibuloy? Parang wala pa. Ang bilis, mga ka-GP, sabi sa inyo ang Pilipino mukhang pera. So ibig sabihin, mga kababayan, sa hirap ng buhay na sinasabi ninyo, ayan, kaya ngayon ang magsisi. 'Di ba? Sabi ni Pining Garcia, kaya Kingdom of Pacquiao. Kingdom of Uten ni Dax Kodak. Mga bagong pangalan, mga kababayan. Tikba lang. Alam kung saan ang Nubali. Ano yan, Nubali na yan? At Fake That Matters. Si Admar Eric, si Bruhilda Badoy.
Christina Dapita na imbag nga rabi ka GP, na imbag mga rabi ka nyayo amen, di ta apo. JP Tismo, GP3 ano ba sila? Sabi nga, pupunta siya sa WPS at magji-jet ski. Wala naman, niloko lang niya. Ano pa ka? Ano to? Ano pa? Kapani-paniwala sa kanila. Wala nang magbabago na sila at malapit nang mahuli si Kibuloy kasi sila ang naguhudasan. Correct, mga kababayan, di ba? Wala na. Kahit anong gawin ninyo, sabi ko nga po, pagbalibalik-tarin nyo man ang mundo, walang maniniwala na hindi taga Kingdom. Kaya kayo, mga member ng Kingdom ni Kibuloy, ay tingnan nyong mabuti kung sino yung mga kausap nyo sa susunod, kayo na ang mauhuli. Sa mga nagtatago dyan, kung ako sa inyo, mga kababayan, kung ako sa inyo, ganito. Pakinggan nyo to. Sa mga nanonood dyan na mga kakampon ni Kibuloy, kung ako sa inyo, utusan nyo na lang yung mga kamag-anak nyo. Oo, yun ang pinakamaganda. Kausapin nyo yung kamag-anak nyo. Di ba? Sabihin nyo, halimbawa, si Ma'am Cheryl, kamag-anak nyo. Sabihin nyo kay Ma'am Cheryl, kung saan nagtatago si Kibuloy. Di ba? Tawagan nyo si Ma'am Cheryl. Tapos para hindi halata. Kasi ganito yan. Kung kayo mahuhuli lang din, tapos si Kibuloy hindi, unahin nyo na si Kibuloy. Di ba? Yayaman pa kayo. Kiroy nyo 30 million na yan, ha? Mga kababayan, kaya kung ako sa inyo yung 4 na natitira na member ni Kibuloy na nagtatago rin sa batas, kausapin nyo yung kamag-anak ninyo. Sabihin ninyo sa kanya, mga kababayan, alam nyo kung saan nagtatago si Kibuloy at ituro nila. Diba? Para pag nahuli kayo, para hindi lang kayo yung mahuhuli. Kasama sila. Mayaman pa kamag-anak nyo. Diba? May panggastos pa yung pamilya ninyo. Sabihin nyo siyempre dun sa pagsasabihan nyo na kamag-anak, oy, sabihin nyo hati tayo dyan, bigyan nyo ako ng porsyento, bigyan nyo sa mga anak ko, Tinuruan ng kahudasan no? Aba siyempre, lugi naman kayo doon, 'di ba? Mahuhuli kayo tapos si Kibuloy ang tagal. Ituro nyo na rin. Kung kayo lang din naman mauuna, ituro nyo na rin kung nasan si Kibuloy. 30 million yan. Kahit mabuhay kayo ng 2 beses, mga kababayan sa mundong ito, hindi kayo makakahanap ng 30 million. Di ba? Hindi naman kayo politiko. Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Take the opportunity. Di ba? Grab the chance. Ngayon lang yan. Diba? Ang gobyerno 30 million, mga kababayan. Well, yung sinasabi na 30 million pinarinig ko lang sa inyo, sinabi ni Badoy. But I did not, hindi ko pa siya kumbaga na-verify from the government. Pero sakyan ko na lang din. Total, sinabi nila Badoy Diba? Sir Romeo Barcival, shoutout po. Mama Gemma Ramirez. At Gabriel Bukid. Shoutout po. Luis Angeles, Ma'am Semi Celeste. Parang gusto ko na rin makipagkanap. Kita nyo, lahat tayo gusto ng pera, mga kababayan. Siyempre, di ba? Lalong-lalo na tayo ng mga anti-Kibuloy, anti-Duterte. Gusto natin yan. Kaya kayo mga taga Davao, na mga anti-Duterte, anti-Kibuloy, umpisahan nyo na. Diyan nyo gamitin yung pagiging chismosa ninyo. Grabe ka naman, GP, sinasabihan mo kaming chismosa. Mga kababayan, tanggapin na natin ang mga Pilipino natural na chismoso. 'Di ba? Natural na chismosa. Tanggapin na natin yan, pakinabangan natin. Para mahanap natin si Kibuloy, 30 million. Tapos bigyan nyo ako kahit pang motor lang, pwede na yon. Kahit pang ADB lang, mga kababayan, okay na ako doon. Ayan tara na, bumuo na tayo ng kapatiran, punta tayo lahat sa Davao. Sabi ni JP Tismo, GP3 parang si Badoy yata nagpataas para i-marites niya. Hayaan nyo siya, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, tinatawanan ko nga to Sabi ko, para kang tanga, Badoy.
Dahil hindi ko pa nga ito na-verify, pinataas mo yung presyo, lalo kundamahog. Ano ba yung tawag doon? Lalong magkakandamahog o magkanakumahog ang mga tao, mga bounty, mga halangang kaluluwa, pati mga kaibigan nyo, magiging against sa inyo dahil sa 30 million. Di ba? Lalo lang niyang pinasikip ang mundo nitong si Kibuloy. Biruin nyo mga kababayan, 10 million. Tapos biglang tumalon sa 30. Di ba? Yung 1 million nga may naghudas. Eto pa kayang 30 million? Paktay ka diha. Pining Garcia, Kingdom of Jesus Christ, Kingdom of Otap. Sabi ni GP3, JBTismo, ano pa sila? Sabi nga, okay, nabasa ko na. Shoutout po kay Macaroons at si Yayaning. Pinagkanulo. Tama, pinagkanulo. At Gemma Ramirez, magkukumahog. Ayun, ang tamang terminology. Magkukumahog. Di ba? Magkukumahog yung mga yan. Sa 1 million nga mga kababayan, may hudas lumabas. Di ba? Nagpakatotoo. Kung unang panahon, meron nagkanulo kay Kristo, mga kababayan, pinagpalit sa pilak. Ngayon, literal, pinagpalit sa 1 milyon. What more? Sa 10 million, raised to 30 million. Oh. Well, makaroon, sabi ni Badoy. Di ba? Hindi niya alam, nagme-press release sila ng ganon, na 30 million, lalo lang nilang pinagulo yung kanilang sitwasyon. Sabi ko nga you attracted those people na naghahagilap ng pera. You attracted those bounty hunter, especially doon sa mga walang pera, lalo mo silang binibigyan ng pagkakataon ma-trigger yung kanilang mga sarili para ipagkanulo itong si Kibuloy. Diba? Sabi ni Musang, arat na daw sa Kadabaw. Wait lang mga kababayan, pahingin muna akong tubig Saglit lang mga kababayan, ilum lang ako tubig. Sakit ang lalamunan ko, grabe. Sabi ni Jaime Cruz, 34 million na lang. At marites ako. Gusto ko pa maging hudas. Ayaw daw nilang maging marites. Sorry. Nagulat ako dito mga kababayan Sabi ni Ina Garcia, pero si Jesus ipinako, dapat ipako rin si Kibs kasi inangkin niya na siya ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Paktay na. Thank you so much sa kapatid na Kapdong sa pag-member At sabi ni Macaroons 30M, yap. Sabi ni Badoy, 30M. Carolina de la Cruz, gamitin nyo. Pagka marites nyo para yumaman kayo, ituro niya si Kibuloy. Kaya nga, ito yung sinasabi ko, this is the only chance mga kababayan. This opportunity, don't waste this opportunity. Ang pagiging marites, dito nyo lang masasabi na ito ay talagang mga kababayan, ano po ang tawag dito? Ito po ay isang kumbaga biyaya. 'Di ba? Kumbaga ito ay isang talent. Talent po ang isang pagiging marites. Lalong-lalo na kung mapapakinabangan nyo at makakuha kayo ng 30 million. Di ba? Mga kababayan, tapos dun sa mga halimbawa, kayo mga kababayan na nakita nyo si Kibuloy na hagilap na dahil nga sa 30 million. Tapos pag sinabi ng gobyerno na wala namang 30 million na reward, hanapin nyo si Badoy. Kunin nyo sa kanila yung 20 million. 'Di ba?
Pero wag ka mga kababayan. Diadaan natin sa biro pero totoo yung sinasabi ko sa inyo. Lalong matitrigger yung mga tao na hanapin si Kibuloy at ituro kung nasan siya. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga nakapaligid sa kanya. Lalong-lalo na yung mga napahirapan nito ni Kibuloy na pinabibigyan ng kota, no? Para makakuha ng sandamakmak na pera. This is your time, 'di ba? This is your time to revenge. Ituro nyo na si Kibuloy. Cristobal Cuartero, shoutout po. Good evening ka GP, shoutout sa lahat ng mga nandito. Rodel Pilien, nung si Jesus ang hinudas, hindi nagtago, pero itong si Gibbs, nagtatago. Di ba? See the difference. Ibig sabihin, peke na anak ng Diyos. Certified mga kababayan. BMB Hernandez, shoutout po. Dulce R, si BBM spokesperson na pala ni Abalos. What? Ano ba nagsasabi nyo mga kababayan, di ba? Tama po, di ba? Tikbalang talent yung pagiging marites. Huwag nyong ikahiya. Nako, yan lang ang pagkakataon ninyo para yumaman. Dati yung pagiging marites mga kababayan, di ba kinahihiya yan? Ngayon, huwag nyong ikahiya. Ipaglaban nyo na kayo ay marites. Talent yan. Kayo lang ang mayroon yan. Ay sigurado. Doon sa sa loto, musang, 'di ba? Sa loto po ay talagang kumbaga ito ay suntok sa buwan. 'Di ba? Mapag-iisipan pa kayo na kasabwat ni Mer Robles daw, sabi nila, pag nanalo kayo. O, suntok sa buwan na, mapagkakamalan pa kayo, mapagbibintangan pa kayong kasabwat. Eh, pag si Kibuloy ang hinahanap ninyo, instant. Diba? Hindi, yung iba naman kasi galit na galit mga ka-JP, no? Yun nga yung sumagot si PBBM na ang tapang, talagang may angas, lumabas yung pagiging tigre. Totoo naman, bakit nyo ba kami kino-question? Bakit kayo lang ba may karapatan mag-question? Diba? Kayo lang ba ang karapatan na magpatupad ng batas? This is our job. Binoto kami ng taong bayan, 31 million. Tapos hindi namin gagawin yung pagpapatupad ng batas, di ba? O tama yan mga kababayan. Sa mga marites ng Davao na taga-subaybay natin, ipaalam nyo po sa akin. Bigyan nyo rin ako ha. Kahit pang motor lang, pwede na ako dyan. Sabi ni Musang, baka may alam si Maharlika kung saan nagtatago si Kibuloy. Ayan ang hindi ko alam. Miss Maritel shoutout po. Pero ito pa mga kababayan, mga ka-GP. Isa pang nakikita ko dyan. Palagay ko maaring dahil nahuli na itong si Pulin Canada. Pulin, itong sinasabi ko talaga sa'yo. Ulitin ko. Kausapin mo yung mga kamag-anak mo kung alam mo kung saan nagtatago si Kibuloy. Huwag kang pumayag. Oo. Biruin mo. Pag tinuro mo si Kibuloy, yung pamilya mo magkakaroon ng 30 million. O, di ba nakabawi ka na? Alangan naman ikaw lang makukulong. Ituro mo na lahat ng mga kasama mo, including Kibuloy. Maganda yun. Sabi nga ng iba mga OFW, utik kahit na talagang ubusin natin yung buhay natin dito sa ibang, sorry, medyo pero totoo to sinabi ng natin follower ito sabi nila na kahit ubusin daw nila, tumanda na raw sila dyan sa ibang bansa, hindi raw nila makukuha ang 30 million mga kababayan. Kaya sabi ko, gamitin nyo na ang pagiging marites, gamitin mo na yung pagkakahuli sa'yo, Pulin Canada. Diba? Saglit lang yan.
Malay mo, pagbigyan ka pa ng gobyerno, maging state witness. Diba? Lubos-lubusin mo na. Pag binigay mo si Kibuloy, ibigay mo na rin yung 4. Sabi ni Los Angeles, talent with free, 30 million. Correct. JNK, uwi na ako. Hanapin natin si Kibuloy. Aba, mga kababayan, pwede yan, di ba? Luis Asuncion Doles, magandang gabi ading, naimbang nga rabi, ma'am. At Mamali Narcenas, laway lang, milyones ang katumbas. Correct. Yun nga ang sinasabing literal na laway lang ang puhunan. Di ba? Paano ba naman nung nagsaboy ang Panginoong Diyos ng biyaya, ng kayamanan, hindi tayo sumalo, 'di ba? Nung nagsaboy ng kapugian, kagandahan, hindi rin natin sinalo, 'di ba? Nung nagsaboy ng kamaritisan, nakadaldalan, sinalo nating lahat. O di gamitin natin sa may kapararakang bagay, 'di ba? Instant yaman pa tayo. Yung ano dyan, yung mga, pwede rin, yung mga Palmolive girls, ha? Pag hindi nyo nagusto yung ginagawa ni Kibuloy sa inyo na pag-aamoy doon sa inyong pajama, umpisahan nyo na rin. Ay, nako, makinig kayo sa palatuntunan na ito. Marami kayong matututunan. Kabulastugan. Sigurado, sa susunod, kayo na maghahanap kay Kibuloy. Sabi ko sa inyo di ba? Thank you, government. Nanonood kayo sa atin. Sinunod nyo yung paglalabas ng reward na yan. Kahit na sinasabi ng gobyerno, mga kababayan, na private citizen ang nag-chip in dito, I don't fucking care. Basta ang mahalaga, ito ay effective. Diba? Epektibo, kita nyo. Wala pang isang linggo, huli si Pauline Canada. Susunod na araw niyan, yung kasunod na Canada ulit. Susunod na Canada ulit. Tapos yung dalawa, tapos si Kibuloy. Pero kung ako, unahin ko na si Kibuloy. Maliit lang yung 4 30 million si Kibuloy. 'Di ba? Sabi ni Macarons, kung taga Davao lang ako. Yung iba naman, baka mamaya, mga kababayan, natakot na, hindi na sa Davao nagtatago. Pero I'm pretty sure, sa Davao lang nagtatago itong mga to. Kasi alam nila, marami silang kapanalig. Kaya lang, matalino yung gobyerno. Pero inyo mga kababayan, sino makakaisip na maglalabas ng reward ang gobyerno o ng mga private citizen para mag-chip in, makapagbigay ng reward para hanapin itong mga to? Hindi nila inaasahan yan. Yan naman talaga ang the best way para lumutang ang mga loko-loko. Diba? Sabi ni Discover, tax-free ba ang 30 million, idol? Mga kababayan, hilingin natin, no? Palagay ko tax-free naman ito. Palagay ko tax-free. Pero kahit na may tax ito, mga ka-GP, sabihin natin ang tax niya nasa 2 milyon o sabihin natin 1 million, pwede na. Diba? Saan ka pa maghahanap ng ganyang kalaking pera? Sabi ni Macaron, ikaw idol, naisip mo yun narinig ka nila. Well, mga kababayan, hindi lang naman siguro ako, siguro baka mayroon pang mga ibang vloggers na nagsabi noon, no? Pero ako talaga, alam nyo yan, sa mga sumusubaybay sa akin, sinabi ko talaga yan, di ba? Malakas ang pagkakasigaw ko dyan na sana may maglabas ng reward dito at sigurado, mapapadali ang ulo ng mga to. Tax-free daw, sabi ni Musang. Di maganda, di ba? Lolita Madriaga, paano kung naparitoke si Kibuloy? Ha. Ayun na nga, mga kababayan, mga ka-GP. Kung nagparitoke si Kibuloy, simple lang naman yan Di ba? Dahil nga hudasan na, nagkakagulo na dyan sa kingdom, for sure naman, alam nila kung sino si Kibuloy kahit na magpalit yan ng muka. Madali lang naman kuhanan niya ng fingerprint Di ba? Yung fingerprint kaparehas dahil nga sabi nila, infallible. Di ba?
ang fingerprint, kahit magkapatid, kahit nakambal, magkaiba ang fingerprint. So madali nating malalaman yan. At ang pag-asa natin, kingdom pa rin. 'Di ba? So ipagbigay, alam nyo na. Kontakin nyo na ako. Dito sa ating Facebook page at sa YouTube. Sabihan nyo ako, mga kababayan. Para magkaroon tayo ng pera pare-parehas. Sa akin, hindi ako maghihingi ng sobrang laki diyan. Pang ADB lang pwede na ako. Ano? Sabi ni Macarons, babae na po si Kibuloy. Yari siya kaya Duterte, mga kababayan. Torjak sa puwet. Joselito Nacionales, 14 million pa ang natitirang papremyo. Mga Marites, pag kakataon nyo ng yumaman. O sa mga bagong pasok 30 million na daw po, mga kababayan, kay Kibuloy. Sabi ni Badoy. Sabi ko nga, tanga rin tong si Badoy eh. Kung hindi ito verified galing sa gobyerno, lalo mo lang triniger at inasar, mga kababayan, na talagang yung mga bounty natin, yung mga halangang kaluluwa, yung mga Marites, tapos yung mga kaibigan mo ay mag-traitor sa'yo sa halagang 30 million? Sa 1 million nga pinatulan eh. Tayo ngang mga Pilipino, mga kababayan, 10,000, 5,000, pinapatulan, yan pa kayang 30 million? Diba? Kayo, eto mga mga member ng Kingdom, diba? Umamin kayo. Magkano binibigay sa inyo diyan? Wala, diba? Pero yung mga ibang uma-attend ng rally, may binibigay sa inyo. Diba? 500, 1,000 pinapatos nyo. Babad pa kayo sa init. Diba? Babad. Tapos yung iba nagugutuman pa. Bakit kayo magtsatsaga dyan? Sabi nga ni Nino Barsaga, mga kababayan, di ba? Ito biro-biro niya, sabi niya, kung kayo ay gwapo, kung kayo ay mahaba, kung kayo ay makinis, mabango, wag na kayong sumama sa rally. Hanapin nyo na lang ako. Tayo ngayon, mga kababayan, sa mga sumasama dyan sa rally, kahit kayo ay pangit, kahit kayo ay maiksi, di ba? Hanapin nyo si Kibuloy. Instant 30 million. Plus 4 million dun sa 4 pa. Sabi ni Kabsat Kapdong, alina, sama-sama tayong yumaman, di ba, mga kababayan? Saan ka pa kukuha ng 30 million kung ihilata ka lang? Di maganda, agilapin na natin. Tara, correct, di ba? Sabi ni Descaber, taga Davao kasi idol, halos hindi na makita ang KOJC building. Kasi sa sobrang taas ng bakod na yero ang ginawa. Ayan. Ayan na nga sinasabi ko sa inyo, hindi na makita ang Kingdom. So sino pa ang nag-traitor dito kay Pulin Canada? Syempre, mga taga-Kingdom din. Isipin po natin yan walang outsider na makakapasok doon. 'Di ba? Baka mamaya pag may outsider na pumasok doon, anong ginawa na nila? Baka mamaya binaong ka na sa lupa. Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, maghahanap na ako. Sabi ni Tacomac MacArthur, babay na kay Kibuloy. Tara tol, sa 30M di ko na kailangan mamakla. Ayos. Ayos yan, tara tol. Hindi na kailangan mamakla, no? Instant, mga kababayan. 30 million. Nagkaroon tuloy ako ng idea kasi usapan namin ni Mrs. Pwede daw ako mamakla pero may 1 million or 2 million. Dito 30 million. Sabi ni Ma'am Lori, aerial na lang inside job para kay Kibuloy at Musang, kasama na rin FBI sa paghahanap sa kanya.
Yung mga nasa abroad daw. Sabi ni Ma'am Sibelia Agapito, uwi na raw siya from abroad mga kababayan para hanapin lang si Kibuloy. Angie Asuncion, unahin muna si Kibs tapos sunod mo yung apat para magsama-sama din kayo. Correct, di ba? Mga kababayan, papayag ka ba na si Kibuloy? Papayag ka ba na ikaw lang ang mahuhuli? Kung ako sa'yo, ha? Kung ako sa'yo, sacrifice mo na yan. Ikaw lang mapaparusahan. Papayag ka ba nun? Ha? Kung ituro mo si Kibuloy, instant 30 million ang pamilya mo. O, di maganda. Magpakalayo-layo na kayo. Alis na kayo ng Davao. Alis na kayo ng Pilipinas. Di ba? Simple lang yun. O. Romsky Dax, 30 million para kay Ka Eric. Carolina de la Cruz, pagkakataon nyo na yumaman, hanapin nyo lang si Kibuloy, instant milyonaryo kayo. Los Angeles, ako ka GP, kahit kapatid ko kung may reward na 10 million at 30 million isusuplong ko. Grabe naman ito si Ma'am Los Angeles. Pero ako mga kababayan, kung talaga namang criminal yung kapatid ko, ituturo ko din. Bakit ko naman pagtatakpan, may pera pa ako, nakatulong pa ako sa gobyerno. Kaya alam nyo na, ha, parehas kami ng ugali ni Mama Los Angeles. Hindi kami magto-tolerate, pera yan eh.